Ano ang nagpapaging tunay na iglesia sa PMCC ni Apostle Jonathan S. Ferriol? Ang pananaw tungkol sa tunay na iglesia ay matagal nang pinag-uusapan ng iba't ibang simbahan. Ito ay naging paksa na mula pa noong mga unang siglo ng Kristiyanong iglesia, lalo na pagkatapos ng unang 100 taon at noong panahon ng Reformation, ay mas naging bukas ang talakayan tungkol dito noong mga taong 1,500 at 17 hanggang 1,648. Ang German reformer na si Martin Luther ay nagbigay ng mga pamantayan o marks para sa tunay na iglesia. Ngunit sa kabila ng mga pamantayang ito, hindi lahat ng mga simbahan ngayon ay kayang mapatunayan ng sapat at ayon sa Biblia ang kanilang pagiging tunay na iglesia ng Diyos. Iba ang mag-angkin at iba ang makapagpatunay. Ang PMCC, ika-4 na watch, ay tunay na iglesia ng Diyos. Ang ganitong pahayag ay maaaring makainsulto sa marami, kabilang ang mga Kristiyanong mananampalataya sa ating panahon. Maaaring isipin nilang ito ay kayabangan o sariling pagbubunyi ng mga miyembro ng PMCC. Ika-4 na watch ay tunay na iglesia ng Diyos. Ang ganitong pahayag ay maaaring makainsulto sa marami, kabilang ang mga Kristiyanong mananampalataya sa ating panahon. Maaring isipin nilang ito ay kayabangan o sariling pagbubunyi ng mga miyembro ng PMCC, ika-4 na watch. Ngunit ang katotohanan ito ay hindi dapat ituring na nakakasakit. Kailangang ihayag ng tunay na iglesia ang katotohanan. Dapat malaman ng lahat ang katotohanan ng Diyos. Mga uri ng iglesia. May mga dakila at kilalang simbahan, ngunit hindi lahat ay tunay. Mayroon ding mga wad. Upang maging patas at objektibo, hindi natin maaring sabihin agad na lahat ng simbahan at kanilang mga doktrina ay mali. Ngunit sa labas ng tunay na iglesia ng Diyos, makikita natin ang diskriminasyon, pang-aabuso, pagpapahiya, at maging mga sakripisyong nauuwi sa kamatayan. Maraming buhay ang nasisira, naaabuso, at nasasaktan dahil sa maling relihiyon. Iglesia ng tao. May mga simbahan na itinatag ayon sa personalidad, kagustuhan, gawa o turo ng isang tao. Ang kanilang mga aral ay nakapangalan sa kanila. Halimbawa, si Prince Siddhartha Gautama Buddha na nagturo ng Buddhism at ang Zoroastrianism ay isa sa mga pinakamatandang relihiyong monotheistic sa mundo na itinatag ni Zoroaster. May mga relihiyon na ipinangalan mismo sa kanilang mga tagapagtatag. Binanggit ni Hesukristo ang ganitong uri ng relihiyon sa Mateo 15:8 hanggang 9. Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin na nagtuturo ng mga utos ng tao bilang mga aral. Ang mga taong ito ay maaaring alam ang mga pundasyon ng relihiyon, ngunit ang kanilang itinuturo ay mga aral ng tao. Maaring gumamit sila ng mga terminolohiyang Kristiyano, ngunit kapag sinuri natin ng mabuti ang kanilang mga aral, makikita nating kulang sila sa pundasyon ng Biblia dahil ang kanilang mga aral ay mula sa tao at hindi mula sa Diyos. Mas pinahahalagahan nila ang tradisyon kaysa kasulatan. Kolosas 2:8 hanggang 23. Ito ay iglesia na pinapatakbo ng tao. Hindi mo kailangang maging theologian para makita ito. Madaling malinlang ang mga walang sapat na kaalaman. Iglesia ni Satanas. Si Satanas ay isang espiritual na nilalang. Hindi siya atheist. Naniniwala siya sa Diyos, ngunit ang pinakamalaking layunin niya ay pabagsakin ang kataas-taasang Diyos. Ang taong magiging kasangkapan ni Satanas na tatawaging Antikristo
ay hindi lamang magiging makapangyarihan sa ekonomiya at digmaan, kundi isa ring napakakarismatikong leader sa relihiyon. Hindi laban si Satanas sa relihiyon, ginagamit niya ito upang linlangin ang mga tao. Sumasakay siya sa relihiyon upang dayain ang marami. Ang mga demonyo ay mga espiritong nagtuturo at maraming kaalaman sa panlilinlang. Hindi lamang nila pinahihirapan ang tao, kundi tinuturuan din nila ang mga ito. Marami sa ating panahon ang tumatanggap ng mga aral ng demonyo. Unang Timoteo 4:1. Halimbawa ng mga demonyong aral ang mga relihiyong nagbabawal mag-asawa at naguutos umiwas sa mga pagkaing nilikha ng Diyos. Gustong magkunwaring si Satanas ay anghel ng kaliwanagan upang maitago ang tunay niyang pagkatao, kaya maraming tao ang nalilinlang. Sasabihin nila, nararamdaman ko ang Espiritu Santo, ngunit darating ang panahon na mawawala ang pakiramdam na yon. 2 Korinto 11:13-15. Hindi lahat ng nakikita mo sa telebisyon ay nagsasalita para sa Diyos. Hindi lahat ng nasa pulpito at mukhang mangang-aral ay tunay na lingkod ng Diyos. Huwag kang magpalinlang, kailangan mong matuto. Maraming Pilipino ang lumaki sa istriktong relihiyosong kultura. Sinasabing ang Pilipinas lamang ang bansang Kristiyano sa Asia. Marami ang nag-aakala na dahil kabilang sila sa pangunahing reliyon, sila ay nasa Diyos na. Ngunit hindi ito otomatikong totoo. May mga taong ginagamit ang reliyon upang pagsamantalahan ng iba. Iglesia ng Sanlibutan. Ito ang mga simbahan na maaring dati ay alam ang tama at sumusunod sa salita ng Diyos, ngunit naging makamundo, makalaman at mapagkompromiso na. Sa halip na panindigan ang tama at makabibliang aral, iniwan nila ang pananampalatayang Kristiyano. May pangalan at reputasyon sila, ngunit hindi kanila mailalapit sa Diyos. Hindi kanila mapapalago sa espiritual o madadala sa pagiging ganap kay Kristo dahil dinadala kanila sa ibang direksyon. Ang iglesia ay dapat makaapekto sa mundo, ngunit sa halip na ang iglesia ang bumago sa mundo ang nakaimpluwensya sa kanila. Napakamakamundo at makalaman ng mga iglesyang ito. Hindi sila naninindigan sa ganap na katotohanan. Para sa kanila, ang Biblia ay mabuting aklat lamang, ngunit hindi na salita ng Diyos. Hindi na ito ang panghuling batayan ng tama at mali. Naniniwala pa rin sila kay Jesus at binabanggit pa rin siya, ngunit hindi nila siya kinikilala ayon sa itinuturo ng Biblia. Para sa kanila, isa lamang siya sa maraming tagapagligtas. Tinawag ito ni Apostol Pablo na ibang ebanghelyo o halo-halong ebanghelyo. Galatia 1:6-9. Hindi na ito dalisay na ebanghelyo kundi halo ng iba't ibang aral. Kahit mali ang ebanghelyong ito, napakaakit nito at madaling tanggapin ng tao. Halimbawa nito ang prosperity gospel na puro kabutihan, kayamanan, tagumpay at kasaganahan lamang sa buhay ang itinuturo. Iniiwasan ng mga mangang-aral nito ang mahihirap at seryosong aral ng Biblia, mga aral na maaaring makasakit o magpaisip sa tao ng malalim. Ang itinuturo lamang nila ay yaong magpapasaya sa pakiramdam ng tao. Kung ikaw ay kulang sa kaalaman, madali kang malilinlang ng kanilang maling teolohiya at pilosopiya na sikat sa telebisyon, internet at social media. Mababaw at hindi makabiblia ang kanilang teolohiya. Marunong silang gumawa ng magagandang quotes at Bible wallpaper, ngunit hindi sila tapat sa tunay na ebanghelyo. Ang mga iglesyang ito ay inilalarawan bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Filipos 3:18-19. Ang krus ni Kristo ay sumisimbolo sa matuwid na pagtitiis, paninindigan sa paniniwala at tawag ng Diyos kahit may kahirapan o kapalit. Nanindigan si Hesukristo sa kanyang pinaniniwalaan. Alam niyang siya ay isinugo sa mundo upang mamatay para sa ating mga kasalanan,
Ngunit hindi siya umatras sa kanyang tawag. Tinanggap niya ang hirap ng krus at namatay para sa atin. Ngunit ang mga kaaway ng krus ay kabaligtaran. Ayaw nilang maghirap para sa tama. Ayaw nilang magtiis para sa kabanalan. Kristiyano lamang sila tuwing linggo. Kristiyano lamang sila kapag madali at komportable. Sinasabi nila, "Magdadasal ako, pero kaunti lang. Huwag mo lang akong papagastusin, pera ko ito. Aawit ako sa church, pero huwag mo akong papangaralin. A-attend ako ng Sunday, pero huwag bawat linggo." Ang lagi nilang tanong, ano ang pinakamadali? Ano ang pinakakomportable para sa akin?